Sa pinakahuling balita, si Michael Saylor, ang chairman po ng MicroStrategy, ay muling pinapaalala ang kanyang matibay na paniniwala kay Bitcoin. Sa kanyang tweet sa X, dating Twitter, ay sinabi po niya na you are going to wish you had bought more Bitcoin. Sinasabi niya na sa hinaharap kapag mas mataas na ang presyo ni Bitcoin at mas kaunti na lang ang supply nito, panghihinayangan ng mga tao na hindi sila bumili ng mas maraming Bitcoin ngayon. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano ang ginagawa ng MicroStrategy patungkol kay Bitcoin? Ang MicroStrategy ay isa pong kumpanya na pinamumunuan ni Ginoong Michael Saylor na nagsimula ng Bitcoin-centric strategy noong taong 2020. Mula noon ay tuloy-tuloy na silang bumibili ng Bitcoin. Ang kanilang pinakaunang malaking pagbili ay naganap po noong taong 2020 kung saan nakabili po sila ng 21,454 Bitcoins. Sa kasalukuyan ay mayroon na silang 252,220 na Bitcoin. Kamakailan lang ay noong September ay bumili po sila ng 18,300 BTC tokens sa halagang $1.11 billion at sumunod pa ang nadagdag na $458.2 million para sa kanilang 7,420 na Bitcoins. Ngayon ay sino ang mga kritiko ni Ginoong Michael Saylor at ano ang kanilang sinasabi naman dito? Isa sa mga kritiko ni Ginoong Michael Saylor ay syempre walang iba kundi si Ginoong Peter Schiff. Sa gitna ng mga panawagan ni Saylor na bumili ng Bitcoin ay naglabas naman ng pahayag si Ginoong Schiff na nagsasabing you are going to wish you had sold more of yours. Yan po, kabaliktaran. Ay pinapahayag niya na naniniwala siya na mananatiling walang halaga si Bitcoin. Noong August, kinuwestiyon ni Ginoong Schiff ang estratehiya ng MicroStrategy at iniisip niya na magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa hinaharap. Pinaniniwalaan po ni Ginoong Schiff na bagamat nagkaroon po ng benepisyo ang MicroStrategy sa maikling panahon, malaki ang panganib sa pangmatagalan or mataas yung kanyang risk sa long term. Ngayon ay ano naman ang sagot ni Ginoong Michael Saylor sa kanyang mga kritiko? Ayan. Ang isang kamakailang interview kay Ginoong Madison Ready ay direktang hinarap ni Ginoong Saylor ang mga kritiko. Hinamon niya ang mga nagdududa sa potensyal ni Bitcoin na mag-short ng stock ng MicroStrategy kung talagang malakas ang kanilang paniniwala laban dito. Sinabi ni Ginoong Saylor na nananatili silang leverage long on Bitcoin at tinitiyak niya sa mga market participants na hindi magbebenta ang MicroStrategy ng kanilang holdings. Ayan, ganyan po katindi yung kanyang kasagutan sa mga kritiko. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin ay makikita natin na talagang pinaninindigan ni Ginoong Michael Saylor ang kanyang paniniwala kay Bitcoin. Sa kabila po ng mga kritisismo, patuloy siyang bumibili at sinisigurado na ang MicroStrategy ay nananatiling committed sa kanilang Bitcoin strategy. Ang kanyang pahayag na you are going to wish you had bought more Bitcoin ay nagpapakita po ng kanyang malalim na pananalig na tataas pa ang halaga ni Bitcoin sa hinaharap. Samantala ang mga kritiko tulad po ni Ginoong Peter Schiff ay nagbibigay naman ng magkakaibang pananaw na mahalaga pa ring pakinggan, lalo na sa mga investors na gustong timbangin ang risk at benefits ng pag-invest kay Bitcoin. Sa huli, ang desisyon ay nakasalalay sa bawat individual kung paano nila tinitingnan ang potensyal ni Bitcoin bilang isang investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.